Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Meron akong ano dito eh. Yun yung tungkol sa, ngayon pinag-uusapan ba yung 650 million na hinihingi ni Sara na confidential fund noon, di ba, mga boss? Di ba nung humingi si Sara, marami hong nag-react. Bakit ganun kalaki ang pondo ng BP Office of the Vice President? Samantalang si BP Leni, ganito lang. Na-triple, di ba? Na-triple yung pondo. Tapos meron pa siyang Department of Education, 150 million naman hinihingi, no? Marami yung bumatikos. Isa na ho sila, yan, mga Makabayan Black, si Senador Risa Hontiveros, ganun-ganon, di ba? Tapos meron pa nga ho yung pinatayan ng ano ni Sandro Marcos, yung isang Makabayan Black dahil naghihingi siya ng paliwanag, ganun ganito, bakit ganun kalaki hinihingi, di ba? Na pondo ni Sara Duterte. So, si Sara Duterte, nagbigay ho siya ng, nagsalita siya na okay lang naman eh, maski wala yung confidential pa na 650 million na yan eh, makakasurvive naman ng departamento, sabi niya. Ako sa akin, ang basa ko mga boss, kung hindi siya nagsalita ng ganun, baka hindi kinuha ng Kongreso ang kanyang pondo, ang kanyang confidential fund. Kasi nagsabi siya ng ganun eh. Tingnan niyo paliwanag niya, no? Ni Martin Romualdez. Ito. Yun ang sinasabi ko eh. Kung hindi siya umimik, na okay lang naman, maski wag kami bigyan niyan eh. Kaya naman makasurvive ng Office of the Vice President eh. Tsaka ng Department of Education eh, di ba? Tsaka yun nga, meron pa siyang LTFL crook, LTFL ka. Pakinggan natin si Martin Romualdez, mga boss. So, borrowing the words of the Vice President that even she says that she could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that it would best be realigned to the agencies and to the departments and into the areas where we have just mentioned that are a priority. Yes, thank you. So, borrowing the words of the Vice President that even she says that she could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that it would best be realigned to the agencies and to the departments and into the areas where we have just mentioned that are a priority. Yes, thank you. So yun ho, di ba? Maliwanag, dinoble ko pa ho eh. Sumunod si Martin Romualdez, sinabi niya na she can live without it. Kaya binibigay na raw niya ang discretion sa Kongreso. So sumunod si Martin Romualdez sa kanyang sinabi na pwede naman. Di nilagay niya sa mas higit na kailangan yung pondo na yun. Kasi nga, yun, marami namang nagsasabi kasi kumukustyon eh, di ba mga boss? Na bakit ganun kalaki, aanin yan, saan dadalhin yan, di ba? Yun eh. Ngayon, nung sinunod yung sinabi niya na pwede namang tumayo ang Office of the Vice President nang wala yan, at saka ang Department of Education na wala yan. Ngayon, gagalit siya. Siya nagsabi. Sabi ni Martin Romualdez, di ba? Siya nagsabi na pwede namang wala eh. Di nilipat nila ng Kongreso sa ibang departamento na higit na kailangan yung 650 million. Ang laki kasi ho nun eh. Di ba? Ngayon, sinisisi nila yung siguro, maiipit ang Kongreso, mga boss eh. Si Martin Romualdez sa maiipit eh. Kunyari, binigay 650 million, tapos walang nangyari. Kukusyonin. Pakialam ko, binigay. Sabi ko nga, maski wala yan, pwede. Binigyan ako, di anong gagawin ko, di kasusin ko. Di ba? Yun ang sabi ni Digong din, di ba? Humingi si Sara ng 125, 250 million nga ang inihingi eh.
Ang ibinigay lang ni His Excellency, 125 million. Oh, naging issue ho yan, ha? Issue. Saan mo dinala? Paanong paggasta ang ginawa mo? 11 million a day. Kasi 11 days lang noon nilaspag yung 125 million eh. O, di ba? Maingay ho yan sa Kongreso. O, hindi maipaliwanag ni Sara Duterte kung paanong paggasta ang kanyang ginawa. Sumingit si Digong. O, sabihin mo, ginamit mo pang intelligence para, ginamit mo para sa mga makakaliwa. O, isa na yan si Franz Castro na, yun nga, hanggang sa nademanda si Duterte ng, grave threat. Oo, wala, tatawanan lang naman. Ewan natin kung kailan lalabas yung resolution niya, no, mga chief. Anyway, sabi pa ni Digong, di ba? Anong kasalanan ni Sara Duterte niya sa 125 million na yan? Ang may kasalanan si His Excellency. Binigay niya eh. Oh, yun. Ganun ang mangyayari kay Martin Romualdez kung maski na sinabi na ni Sara na maski wala yan, okay lang naman sa amin eh. O, binigay mo eh. Yun din ay sasagot ng Duterte, di ba? Sinabi na nga namin eh, maski wala yan, pwede. O, binigay ninyo, ano nga yung kini-question nyo? Confidential pan nga yan. O, anong tinatanong nyo? Di ginamit namin para sa paghahanap na naman ng mga MPA, CPP, MPA, NDF, kung ano naman. O, di ba? Ganun o Ipit ho si Martin Romualdez, totoo. Pero kung hindi nagsalita si Sara, maaaring hindi naisipan ng Kongreso na tanggihan yung kanyang kahilingan na confidential pa na 650 million. Oh, lumalagay si Sara Duterte sa play safe eh. Oh, kagaya nga nitong nangyari doon sa 125 million na hindi niya may paliwanag. Ano sinagot ni Digong? Binigay ni ba't sisisihin niya tumanggap? Yung nagbigay ang may kasalanan. Oh. Taragis. Di ba? Oh. Yung nagbigay ang may kasalanan, kung hindi niya binigay, hindi nagasto. Binigay niya, di ginastos. Oh. Ganun nangyari diyan, mga sir. Oh. Kayo man, mga boss. Oh. Kayo ang nasa lagay ni Martin Romualdez. Oh, ibibigay niyo pa ba? Eto na ngayon tong si Sara Duterte na. Oh, maski wag niyo kami kasi yun ang naging sagot ni Sara Duterte sa mga bumabati ko sa kanya na bakit ang laki-laki niya samantala si BP Leni nag-survive sa loob ng 6 na taon na hindi naman ganyan kalaki, wala pa siyang confidential fund. Ikaw ganito. Oh, kaya sumagot si Sara, okay lang naman sa akin, maski wala yan, makaka-survive naman kami. Oh. Di ba? Not knowing na pag-iisip ang Kongreso, pwede, kagaya yan, sabi nga ni Martin, di ba? Sinabi niya na pwede namang mawala o di, na namin, na ilibigay sa mas karapat dapat magbigyan, di ba? Kapon, yun ang paliwanag dyan, sa 655 million na yan. Pinakamadaling paliwanag. Kung hindi nagsalita si Sara Duterte na pwede naman sila, maski wala yan, na naging sagot niya doon sa mga kumukustyon, bakit meron kang confidential fund, ganito, yun ang sinagot niya, di ba? Maski wala yan, okay lang. Yun ang ginawa naman sinunod ni Martin Romualdez, di ba? Ng speaker, yung sinabi niya. Kasi, mamaya kung ibinigay niya, naubos, binigay niyo Sabi ko naman, maski wala, pwede. Binigay niyo, anong gagawin ko? Di ginamit ko sa confidential fund. Sa mga intelligence, yun ang magiging sagot, di ba mga boss? Kahapon, pinakita ko sa inyo, ito ho naging topic natin kahapon, mamaya magkukulab po tayo tungkol dun sa kung sinong may tama kay Digong at saka kay Kibulog, no? Eto ngayon, ito pa, isa pa ito ito. Ayan siya, Taba-taba ni Harry Shoke, Taban-taba, mamaga, Ito may eyebag ako. Hindi ko matanggal. Oo. Ito sa palagay nyo, mga boss. Suriin nga ho natin sinasabi itong tao na to. Kung may tama rin, pakinggan nyo ho to,
Wala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. Etong ano nito yan eh. Paano kung wala ng demokrasya? Anong mangyayari sa bansang ito? Itong nakaprant dito eh, oh. Pakinggan mo natin siya. Ah. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan ng mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Wala ang demokrasya. Ulit po ulit para masala natin. Mga boss. O, tuloy mo, Harry Shoke. Dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan ng mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi. Patumbahin. Baka raw gamitin ng mga militar ang kanilang mga armas para patumbahin ang mga halal ng bayan. Mamaya baka kung ano ko ha. Parang ang sinasabi nito na maaring mangyari na ang militar na ang kakalaban sa gobyerno. Tama ba ako? Tuloy mo, Harry Shoke. Sabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sa inang bayan? Ano ba yung ginawa ng mga kasundaluhan na nagpapakamatay para mapalaya si Celes at saka si Badoy? Maraming ang sinasabi na magkakagulo pag sinara ang SMMI dahil magagalit ang mga kasundaluhan na ipagtatanggol ang inang bayan. Di ba, Hare? Tuloy mo pa, konti na lang ito eh. Sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Wala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. Hindi raw nagpapakamatay para sa... Ulitin mga ulit. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan ng mga namumuno. Pag hindi raw pinakinggan ng militar, mag-ingat ang mga sibilyan ng mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin mabigat ang sinasabi nito, no? Sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para... Hindi kaya nagpapakamatay ang mga sinasabi mong kasundaluhan na yan? Para kay Duterte, at kay Celes at kay Badoy, at kay Kibuloy, ha? Demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Wala ang demokrasya. Sino bang nag-aabuso sa kapangyarihan? Harry Roque. Kaya nga may kaso yung amo mo. Namumukod tangi yung amo mo na nakasuhan sa International Criminal Court. Wala akong presidente ng Pilipinas na nagkaroon ho ng ganyang kaso. Bukod tangi si Digong. No? At yun nga, yung amo nito, nasabi na, di ba? Magmula do sa inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa kay Pinoy, isang termino lang sinalikop nung amo nito na para sa kanya ay hindi umabuso sa kapangyarihan. Lord. Shout out, Eman Escalona anak. Salamat sa pamasko ha. Oo. Mag-collab na po tayo. Ano po masasabi ninyo dito sa isang asungot, sa isang tagapagtanggol ni Kibuloy at saka ni Duterte na si Harry Roque? May tama rin ho ba siya? Malaki rin ho ba ang tama? O ano ba? Corazon ko, welcome to the club. Kalat ni Baya, shout out
Miss Akira Milu, shout out. Be well and keep warm. Bakit may sakit ba talaga si Akira? Good evening, Karoke. Tirisin mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Ikaw naman. Wala pa nga lang, hindi pa na-schedule eh. Sumagot si Akira, oh. Ano yung kamatis? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. Hindi ayos panoorin o pakinggan yan dalawa na yan. Malakas makahawa yan. Kung mahina pag-iisip ng makikinig, baka sa loob ng Mandaluyong mapunta. Lalo to si Ari Shoke, oh. Hindi bigyan sabihin, no? Parang nananakot siya, di ba mga boss? Na yun nga, pagka nagalit ka, hindi kayo nakinig sa militar, baka yun nga, di ba, baka gamitin daw yung armas, di ba? Unawain nyo nga mga boss kung tama ako. Totong Gonzales, shout out. Good PM po, Sir Rox. Sa palagay ko po, pare-pareho lang sila na malakas ang tama, pero sa akin po mas mahigpit, mas mahigit pa ang tama ng taong gustong gawin na 54 ang senador. Wala na talaga. Gamunggo na lang ang utak po niyan. Merry Christmas po sa inyo dyan. Natasan ka ba, Totong? Sinama mo naman si, Kimo. Pero sang-ayon ako sa iyo dyan. Totoo yan. Mas malaki tama, Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Pareho silang ayoko. Wala silang kwentang nilalang sa mundo at kahihiyan sa ating bansa. User, shout out, user, Good morning, Karoke. Mas malala po ang tama ng mga taong naniniwala sa mga taong yan. Totoo. Kung wala pong naniniwala sa mga yan, hindi po mamamayagpag ang mga yan. Kaya wala pong dapat sisihin kung bakit pabulusok pababa ang Pilipinas ay dahil sa mga tangang panatiko. Saan po kayo nakakita ng leader ng bansa na minura ang Diyos at ipinagmamalaki ang pututoy niya, ang matinding pinapalakpakan at kinabibiliban pa ng mga tanga? Totoo ka, user, Al-Alalia, shout out, Pareho silang may sayad, Sir Rox. Pareho silang kampo ng Diablo. At pareho ng dapat supilin. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless Al-Ulalia. Si Prince Shelby sumagot to. Shout out, brother Al-Ulalia, sabi niya. Tapos, sumagot, Tia Deli, hope you enjoy your Christmas holiday, sabi niya. Joaquin Mesa Jr., shout out, Elizabeth Iscari ulit, Nagtataka nga ako, Sir Rox. Bakit maraming sumasampalataya dito? Dahil ba sa maraming mga mangmang? At kapos sa pag-iisip? O pareho din silang mga takas sa mental hospital? Isipin nyo, isang mamamatay taong magnanakaw at isang galing sa mental na ang galing gumawa ng pagpapaikot ng utak ng mga mangmang na tao. Isipin ninyo, anak daw siya ng Diyos at siya daw ang may-ari na sanlibutan. Tawa-tawa si Elizabeth. Talaga lang. Sige nga, sabi niya, tanggalin mo nga ang kaso mo sa Amerika. Kung magawa mo yan, baka pwede na ako maniwala kuno na may power ka nga. Kailangan isang iglap, ha? Sabi niya. Dami kong tawa. Hay, yung mga taga-mental hospital, baka nakalimutan ninyong ibalik yan sa kulungan ninyo ang kibuloy na yan. Hindi, alam ko dyan, nagpaalam lang Tapos, hindi na bumalik, yun na. Appointed sa na raw siya. Kinao Japan. Federico Mandak, shout out, Alam niyo, yung mga comments nyo talagang nakakatawa, Sabi niya, parehas baliw yung mag-best friend na yan. Kaya yung naniniwala, baliw din. Gagawing 5 piso ang kilo ng bigas.
dahil siya ang may-ari ng sanlibutan. Sagot ng mga followers, Amen, Hallelujah, Diyos ko Lord. Wala pala sinabi yung 20 pesos per kilo ni BBM, puro baliw. Yun nga ang problema, ang daming baliw. Totoo. At ganoon din sa Senado. Ang daming mga baliw. Sus Mariosep, ano ba? Nakakahawa ba yung baliw? Hindi ba? May gamot sa baliw eh. Pero sa tanga talagang wala pa ho. Wala pa hong vaccine, wala pa ho. Elizabeth Iscari ulit oh. Sir Rox, ito namang attorney Topacio, mukhang pera lang ito. Kaya todo tanggol niya dito. Kahit alam niya na masisira siya bilang abogado. Isipin mo, isang tanga, isipin mo isang taga-mental, ipinagtatanggol niya. Baka taga-mental din ata itong si Topacio. Pwede. Kaya si Harry Roque, si Panelo, hindi kaya mga taga-ron din yan? Si Akira, oh. Magandang gabi po dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang to. Watching your vlog reaction right now po. Oh. Renato Biglang Awa Lopez, welcome to the club. Sabi niya, silang dalawa ang may parehong tama sa utak. Totong Gonzales, sabi niya, good evening Sir Rox. Siguro po, pagpasok ng bagong taon, sigurado po, dadagsa ang mga balimbing. Yan po ang dapat paghandaan ni BBM. Maligayang Pasko po Sir Rox. Maligayang Pasko, Totong Gonzales. Oy, inuulit ko namamasko ko mga boss ha. Salamat na po sa mga nagpauna na. Oo. Nestor Porcincula, shout out. Naman to. Sa mental asylum dapat ipasok yung dalawa, ulol na yan. Okay. Librado Ludovico, shout out Sabi niya. Ano to? Pato? Parehong tinamaan ng lintik yang si Tandang Durian Dutae at si Disappointed Sana Bogan. Pwe. Yun namang mga trolls, amin ng amin, San Miguel Arcangel, dapat bumaba sa lupa para tagain itong dalawang ungas na ito. Blessed morning po, Karoke, and all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Shout out, Rohan Jelly, Jural Jelly na ka. Mamas ko ulit sinasabi ko Oo, sa totoo lang Wala eh. Na-scam tayo itong hype na hipag ko sa totoo lang Rolando Cruz, shout out. Sabi ni Lord, tell me your friends and I will tell you who you are. Totoo. Stick War Legacy, shout out. Maganda naman yan para naman napapatawa tayo paminsan-minsan. Comedy itong duo na ito. Totoo. Ngayon, hindi na sila duo. Ayan Kung magkaroling kaya to, si Harry Roque, si Panelo, si Badoy, si Celes, si Digong, si Sara, tsaka si Kibulog. Oo. Si Kibulog ang kumukumpas ng kanta. Ang mga baliw ang Pasko ay sumapit para sa mga tanga. May problema ako, totoo. Pero talaga nalilibang ako dito, mga boss, totoo. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Merry Christmas sa inyo at sa inyong may bahay. And wish natin ay napakahalagang regalo ng kalusugan mula sa Diyos. Totoo yan, Raul. June Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos, shout out. Raul Villanada dito. Parehong may tagas yan, si Kibulok at Digong nyo. Hindi sayad. Tukod na yan. Raul Villanada ulit ito. Si Raul parati ako napapatawa din ito, totoo. Sabi Raul ulit ito. Wala pang liyab.
No? Wala pang liyabe na kayang maghigpit. Kinawa Japan. Kakapirasing comments mo, Raul, parang hindi ko matapos, buwisit. No? Wala pang liyabe na kayang maghigpit sa mga tornilyo ng dalawang ito. Kahit liyabe tubo pa, ipalo sa ulo nila. Ay talagang huling magagawa natin. Ang huling magagawa natin. Japan. Raul Villanata na naman. Sa imahe ni San Miguel, maiiba ang pwesto. Nakatatlo na ang nasa ilalim. Akira Milos ulit to. Dan watching po, isang mahimbing at masayang panaginip po sa inyo. Salamat ha. Nagsasagutan sila ni Kalatni, si Akira at si Al Olalia mahaba kasi. Oo. Alberto Olaer, shout out Karoke. Ang mga followers at miyembro ni Kibuloy na blanco ba ang pag-iisip nila? Meron bang anak ng Diyos? May sariling abogadong may sariling abogado. Magising na kayong mga miyembro ni Kibuloy. Di pa huli ang lahat. Thanks, Karoke. Totoo yan. Raven, shout out. Pareho, sabi ni Raven. Alberto Olaer ulit to. Karoke, may tama nga si Kibuloy. Nag-aantay na ang FBI ng Amerika sa kasong child abuse, rape, human trafficking, fraud, smuggling of US dollars. Totoo Pero may totoo lang may depensa talaga dyan. Insanity. Sino ba namang nasa hustong pag-iisip ang kayang sabihin niya 5 piso ang bigas? Siya ang may-ari ng sanlibutan, siya ang appointed son, o talagang baliw lang ang makapagsasalita ng mga ganyang klaseng kataga. Oo. Maraming kulto, maraming relihiyon, pero wala kang makikitang ganito. Meron isa, pero yun nga, yung ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy pag kayo sumapi sa amin. Yun lang naman Eto si Kibulog, ang dami sinasabi. May kaharian daw sa langit, ang doorknob daw niya, brilyante. Kung ano ang pagsasabi niya, di ba? Hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa kanya. Sira ulo, di ba? Ladies and Anita, shout out Good evening po sa Rox. Si Kibuloy at digong nyo, parehong maluwag ang tornilyo ng utak para sa akin. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Talagang maraming naloko itong sila Digong at Kibaliw. Puro lang sila pangako, pero walang natupad. Nagtataka lang ako kung bakit marami ring taong nagpabudol at nagpaloko. Sa tingin ko dala ng kahirapan. Kaya nung nagbigay ng pera itong si Digong, maraming taong naniwala sa kanya. Hindi nila alam, yung perang pinamimigay siya ay galing din sa nakaw. Yun nga hindi na nila tinatanong yun, Friend Johnny. Basta tanggap na lang ng 500, diretso na sa palengke, bili ng bigas. Ladies Anita ulit Sir Roque, ang ICC, andyan na sa Pilipinas ang ICC. Hindi nila nais ipaalam. Nag-iimbestiga na yan. Nag-iimbestiga na dyan. Ibang taong ang ginagamit for investigation. Santa Claus is now in the Philippines. Gandang regalo ng Panginoon. Totoo na ano ko nga kay Attorney Enzo at kay Attorney yung kalbo, si Ben Diesel, Toto Kausing. Oo. At ayon kay Toto Kausing, nabasa niya. At talaga namang walang kalusot-lusot. Ang lakas daw ng ebidensya. Totoo namang malakas, di ba? Mantakin mo, testigo ng ICC. Las Cañas, Matabato, Kernel Asierto, at marami pang iba. At yun nga, sa dami ng namatay, 30,000 sinasabi, walang investigasyon pa Tatatlo pa lang yata ang iniimbestigahan. At walang kaso si Digong, walang kaso. Ang kaso niya, grave threat. Paano hindi papasok ang ICC? Paano ang sinasabi ng batas nito dito sa atin
umaandar ang hustisya dito. Paano umaandar 30,000? Yun nga lang 34 na sa bungerong nawawala. Hanggang ngayon wala pa eh. O, di ba? Ni balahibo, wala eh. Ni buhok, wala. Di alam kung paano niya. 34 po yun. Anong umaandar ang hustisya? Aris, shout out Aris. Sabi niya. Mas malaki ang tama ni Pacquiao kay Buloy. 5 piso na nga lang ang bigas, imposible na. Sasabihin pa niya, akin ang sanlibutan. Doble ang kabaliwan ni Pacquiao kay Buloy. Sabi niya, totoo nga. At marami pa yung sinasabi na puro mga halusinasyon ng isang baliw. Yan ni Bigod. Tungkol sa hipag mo, bagamat alam ko sobrang galit mo sa kanya, pero in a positive way, at least may magandang nagawa pala siya dahil napunta ka dito sa pag-vlog. Yun nga lang, hindi niya alam dahil aksidente lang ang pangyayari. Pero pag alam ko, alam niya na yan, pero hirap siya eh, friend. Kasi nga, yung kayamanan nung magulang niya, ibinuhos niya ron sa isang siyungang kapatid niya. Kaya ngayon gustuhin man niyang hindi niya na makuha. Kasi malaki. Yung isang kapatid lang niya na yun, yung syunga, na pinakasyunga. 35 million yata yung naibigay doon. Pinatayuan mo ba naman ng hardware at saka grocery? 3 palapag yun. Malaking build, may 3 story yung tinayo, 2 3 story, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Merry Christmas. Sabi niya, Impong ba siyang Team Tia Deli is in the house po. Kumakaway po ng may ngiting pagbati sa ating pong lahat, mga Rocky Warriors the Great. Sir Rox, sa topic mo po today, ito na naman. Nakikirutan pati mga kasukasuan ko sa katatawa sa tanong mo. Di ba nga kung may pambansang hayop, sila namang dalawa ang pambansang baliw? Aba Sir Rox, kung meron pong dapat bigyan ng award sa pinakasiraang tuktok, grabe ang luwag ng tornilyo sa mga utak at sayad. Wala ka na pong hahanapin pa. Most outstanding award is Tolongges. Grabe sa lupit ang sayad. Parehong dayokdok sa pagkamanyakol, parehong sinungaling, parehong gahaman sa salapi, parehong magnanakaw, name it, and they got it. The best tandem na alipin ni Satanas. Wala ka na Sir Rox, aanapin pa. Pinagsama-samang utak at pag-uugali ni Hitler, Biden, Bin Laden, Saddam Hussein, Putin, Ching Ching Pue, pati yung pinuno ng North Korea. Sila po dalawa ang mga masasamang damo na naghahasik ng kadiliman at kasamaan sa kawawang bansang Pilipinas. Doon po sa mga grabe ang paghalik at pagsamba sa tumbong ng 2 lubot na manyakol na to na tinatawag nilang Panginoon. Join the group po. Baka po kayo maiwanan ng biyahe pa impyerno. Sure na sure, masayang masaya si Taneng sa dumadaming miyembro. Kinam, mga bisit, mga pisting yawa, endoropot. Naniniwala ako talaga si Rox. Masamang damo, hindi agad nachuchugi. Hindi sila tinatabla ng kahit anong kemikal para sila matunaw. Impong basyang, lalayas po muna. Mag-aalis po muna ng kirot. Kaya naman, ang sa inyo pong di magtataksil at di po sasapi sa samahan ng 2 hindoropot na baliw. Ang inyong tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswangot at pasaway din yung Tia Deli. Ito naman, Sister Grace, shout out sa'yo. Pasko na. Sana meron kang magandang prayer offering and wishes and gift sa birthday ni Jesus. Don't hold too much to all material thing
and you have in your possession right now. What counts the most is what you have in your heart. Please give love on Christmas Day. May peace be with you, Sister Grace. Ingat po palagi, Sir Rox, and God bless po. God bless, Tia Deli. Chris Santoa, shout out. Sabi niya, tinatanong mo kung sino sa kanila ang may tama. Pareho silang dalawa. Buwang at yung followers, mga estupido at estupida. Nora Malorca. Shout out, Nora Malorca. Welcome to the club, Brother Elias Isyo, shout out, Sabi niya, para sa akin, mas malaki ang sayad ng mga taong naniniwala kay Kibuloy. Tama ka dyan. At kay Digong. David Alvin Mendoza, shout out, Good evening po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Si Digong po, may kaunting sayad, pero ubod naman na yabang. Kaya nga, lahat ng mga sasabihin niyan, ay dapat baliktarin natin dahil yun ang totoo. Tama. Yun nga sabi ni Kapersi, di ba? Si Kibulog naman, o si Mang Kanor, yan ang totoong may sayad. Biruin mo, magpisan buo pala ang magulang niyan, kaya pala ganyan ang takbo ng utak niya. At lahat ng sasabihin nitong si Mang Kanor ay dapat paniwalaan, kung di dapat paniwalaan. Kung di mas masahol ka pa sa kanya kapag naniwala ka sa mga sinasabi niyan. Totoo, baliw lang naniniwala talaga dyan At paulit-ulit ko sinasabi, pag si Kibulog ay nagpatingin sa psychiatrist at sinabi ng psychiatrist na walang diferensya sa utak yan, baliw yung psychiatrist na tumingin dyan. Yun lang ang solusyon dyan. Halo-halo ube, shout out. Kaya lumabas ang mga demonyo sa ating bansa para lilangin ang mga Pilipino, kung saan papanig ang mga Pilipino sa kabutihan o kasamaan. Kaya nalalaman natin ngayon kung sino-sino ang pumanig sa mga kampo ni Satanas. Alam na, di ba? Dahil lang sa kay Badoy at kay Celes, yung SMMI na yan, nagkabukuhan, di ba? Temari Bernardo, shout out. Parehong may tama sa utak yung dalawa. Birds of the same feathers. Kasi, kaya BFF na baliw sila. Hiraldo Aloran, shout out, Tatalino ng sambayan ng Pilipino sa henerasyon ngayon. Pero bakit ganun? Bakit bagsak ang gobyerno? Ang namang tumayo ang gobyerno kung ganyan ang may hawak, di ba? Heraldo. Yun nga, di ba? Diyan, Dimango. Shout out. Karoke. What transform of today's younger generation to a deplorable state is the type of leadership they came aware of. I haven't seen any world leaders in the history of mankind who acted like beasts, foul-mouthed, or any devilish act that surely impact the morality of its people. Mahaba to, duduguiling ko sa'yo dyan, Duterte erode the values we are known of as country. Respect the elders, religious broad mindedness and sharpness in any fields of educational instructions. Filipino students can compete in any high-level competition with great success among the world's elite nowadays. Nowadays, younger generation could not even draw pride for the nation well-being, but instead humiliations, shame, and spits on the face all of Digonyo's legacy. When you talk to ordinary kids now, all you can hear is a foul-mouthed languages. No deep reasoning or common sense at that.
I can attribute this deepening fact of despicable behavior of our youth to none other than the Satan's envoy to the Philippines. Digong Duterte and his wicked sidekicks, he is the epitome of a termite who destroyed the very foundation of the youth sensibilities and discipline towards the nation's prosperity. It's a sad reality that treasonous behavior of Filipinos has already manifested way back Spanish, American, Japanese colonialism, and now Chinese imperialism. These are times it's a hopeless advocacy to unite Filipinos in one goal. That is to be patriotic nationalists against usurpation of foreign power. The reality is some Filipinos has embedded in their blood of selling their soul to become collaborators, the likes of Aguinaldo, Marcos, Duterte, etc. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Al-Ulalia, shout out ha. Alam ng may sayad, marami pa silang mauuto. Gaya pa ng pang-uto ni BBM, 20 pesos per kilo ng bigas. Good day po ulit, Sir Rox. User ulit to. Digong, nananahimik ka na. Kaso dyan ka pa ng gulo sa bansa. Hindi ka na presidente. Bye-bye, SMNI forever. Jane L, Jane L, panay ang plus pasyal, sakay na sakay sa Ferris wheel, Sabi ni Jane, Si Rox, gusto ko rin maging friend si Sherbin, aka Lola Milyonarya. Mabait naman ako eh. Oo. Hanapin mo yung Facebook niya, friend Jane. Sherbin Sapeda. Oo. Nandiyan din siya eh. California yata siya eh. O kung saan. Oo. Para California siya eh. DCDC good. DCDC good. Sigurd. Welcome to the club. DZDC good. Siya daw may-ari ng sanlibutan, pero SMNI hindi daw siya ang may-ari. Gago nga eh. Florentino Bendulo. Welcome to the club, Florentino Bendulo. Parehong malaki ang tama. Tamo. Florentino Bendulo ulit. Pacquiao, may kulugo sa dila. Marilo Pabianak, shout out Ay, salamat. So, pamasko mo Sabi ni Marlo. Blessed morning po muli, Tay Roque at sa mga ka-warriors. Pareho naman po silang may tama. Magkaiba nga lang po. Si Mang Kanor, sa politiko galing daw sa drugs. Pero di umano, Lord of all drug lords, ayon kay Las Cañas. Yung Mang Kanor naman po na appointed son daw, ay may-ari ng kaluluwa natin. Sorry, Mr. Gibbs, di kami kasama dun sa ilusyon mo. Nung una ko po kita sa dating presidente, nakakatakot aura niya. At nang marinig kong minura ang Santo Papa, mas lalo ako di sumang-ayon sa kanya bilang pinuno. Pero yun nga po, 6 years siyang naging pangulo. Napakalungkot na sitwasyon ng bansa natin sa dami ng namatay sa EJK. Kaya dalahin po na makamtan nila hustisya sa kagawan. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro.
Renato Messina, shout out Pareho may topak. Kasi pag may tama ay baka akala nung mga gaya nilang may mga topak ay ma-interpret pang mga tama ang mga sinasabi nga ng dalawang demonto na yan. Good morning, Karok, sabi niya. Rinaldo Gonzalez, shout out Oo na, Kibuloy, ikaw na may-ari ng sanlibugan. Sanlibutan daw, anong sanlibugan? Kaya naman, Kibulok, maging 5 piso yung bigas. Yun nga mga babae, nagawa niyang libre. Yung dollar para lang pinupulot at sinasakay sa eroplano, hanip. Ang di na lang nagagawa ni Kibulok, maging sila ni Katay Diggs. Renato Messina, sabi niya. At hindi lang yan, dalawa. Intan ng may topak gaya ni Pigroque, si Pamelo Tuco, Robin Good, Balbas, at si Tupacio Koy, ni Bato Ulo, ni Bongo, si Buday, ni Celes, Fake, NPA, etc. At lahat ng may tangkilik sa impyerno. Cassandra Daisy, shout out Mr. Rocks at Warriors, mas masahol pa yan si Kibuloy at Digonyo sa mga may tama. Kasi yung may mga saltik, hindi nila kasalanan kasi dala sa gutom o depresyon. Pero si Kibuloy at Digonyo, ang gusto pang kunin ang trono ni Satanas sa maging hari ng kadiliman. Bakit may kutob ako na partner ang mga ito? Partner ang mga ito ng China para sakupin ang bansa natin. Kaya gising mga bobotante. Reynaldo Gonzalez ulit Napakagandang tanong naman niya, Sir Rox, kung sino sa dalawang may tama. Oo, parehong may tama kasi sa kanilang dalawa, napaghusayan na nila na gawing tama ang mali at ang tama ginagawang mali. Kaya pareho silang may tama. Hindi sa mga pananaw, kundi sa utak. Ngayon, kung susuriin natin lahat, mga sinasabi nila, iniisip nila na tama sila, pero sa atin mali. Kaya yan dalawang yan, nag-uungguyan na lang, walang magawang matino sa mundo. Kung may lugar na republika ng mga baliw, maraming boboto dyan. Kaso andito na ata, baka di makakulong yan kasi ala pa tayong kulungan para sa mga baliw. Meron sa mental. Sa tanga, wala pang naimbento ang kulungan sa tanga. Pag nagkaroon tayo sa Rox, baka doon pa lang sisikat Pilipinas. Sa dami ng investor papasok. Saan ka nakakakita ng 5 pisong bigas? 11 days mo lang ubusin. At 54 senador sa Klaus Olivia, shout out Pareho lang sila. Isama mo pa ang mga pro-dirty hari. Klaus Olivia ulit Sa tingin ng foreigner, ito ba ang Pangulo noong gags talaga? Pati pagsagot, very elementary. Totoo. Bigyan mo naman ng Pinoy ng walang lupa. Amenda daw. Sabi ng gunggong na miyembro. Hindi pinapansin sa abroad yan. Hindi niya kaya matitino. Kaya kayong member pa, mag-isip kayo. Retiring soon, shout out. Boss Rox, sabi nga ni Kristan, si Digong ay wala sa katinuan ng isip. Kaya ang naniniwala pa sa kanya ay ganun din sila na may sayad. Ganun din si Kibulok. Olive Monty, shout out Sabi niya Si Duterte ata nagbigay ng pwesto ni Lala Soto. Kung hindi pa na pressure ang MTRCB,
sa calls ng hearing ng committee suspendin, kaya sila ang SMNI kahit ito ay pugad ng pagmumura. Si Digong ba nagpwesto dyan? Akala ko si His Excellency Olim Monte ulit. Nasa bakasyon ba si Lala nang nawawagan ng civil disobedience? May napabalita ba na news na umaksyon si Lala Soto? Ang kanyang ama naman may trio picture na nag-peace sign with Pandak, dating Pangulo, at tatay ni Lala. Oo, meron nga, nakita ko yun eh. Christian Cheng Nak, shout out ha. Same lang, may tama ang dalawa na yan, Kibudoy at Duterte Praning. Sa boses pa lang ng dalawa, may sayad na yan. Boundary na. Have a great evening po, Tatay Rox, and to all ka-warriors. Christian Cheng ulit At sa pagmumukha pa lang ni Kibudoy at Dugong, talagang di mo pa pagkakatiwalaan at di gagawa ng matino. Ako po, Tay Rox, kahit kailan never ever akong nagpauto sa dalawang mga satanismo na yan. Kasuklap-suklam sila. Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Uy, sana okay ka lang, friend Amy o busy lang, okay na. Huwag lang may sakit Christian Cheng ulit sino ba namang may katinuan sa ang utak na ngangata na magje-jetski siya sa karagatan ng West Philippine Sea, kundi ba naman isa't kalahating syungayan? Ito namang evil ritual niyang si Kibudoy, gagawin 5 piso kilo ng bigas. Oy, Abnoy, nakibudoy, ginagawa di ngiyangawa. If talagang totoo ka, gawin mo, sige nga, kaso tindi nga ng tagas mo sa ulo. Bye for now. Tatay Rox, ingat po kayo parati. Nay Cecil and family, more power po. Basta magpataba ka, okay na yun, friend. African Sai, shout out Shout out Adoracion Timaranan, Mirna Legalado, shout out sa inyo mga boss. Mamamas ko ako Anak Aboy, shout out Oy, mission accomplished mga boss, nakapagsaya na naman tayo. Anong masasabi ninyo sa talumpati ni Harry Roque? Hanggang bukas po, Merry Christmas. Sana maging masaya tayo lahat, maski na basta ganun lang yun. Kung may hirap, may ginawa. Kung may problema, paulit-ulit. Tumingin kayo sa mas may problema sa inyo. Magiginhawa ng pakiramdam nyo. Magandang gabi po mga boss.